Gianni's POV. Pagkalabas ko ng ospital, hindi mo na ako pinayagan ni Zion na lumabas ng bahay. Masyado raw delikado at ayaw niyang maulit ang masamang nangyari sa akin. Hindi pa kasi nahuhuli ng mga pulis sa mga taong sakay ng kotseng itim na nagtangka sa buhay namin ni Tita Alona. Sa una, kinikilig ako sa tila paghihigpit sa akin ni Zion at pagpapakita ng labis sa pag-aalala. Walang reklamo, sinunod ko ang gusto niya. Ngunit habang tumatagal, masyado na ako naboboard sa loob ng bahay. Wala akong ginagawa kundi manood ng telebisyon, kumain, magbasa ng pocketbook at matulog. Nakakaboard ng araw-araw na ganitong routine. Alam ko masyado ka nang naboboard sa loob ng bahay, Gianni. Gusto mo bang lumabas at magsaya? Tanong sa akin ni Lolo habang nakaupo kami sa couch at kumakain ng banana Q na niluto ni butler/chef na si Felix. Opo, Lo. Bored na talaga ako eh. Pero tiyak iilalin ako ng sermon ni Zion. Kapag nalaman niyang hindi ko siya sinunod, nakapout ang uso na sagot ko sa kanya. Bahagyang natawa si Lolo nang makita ang bored na bored kong itsura. Sige na't lumabas ka na, Gianni. Binibigyan kita ng permisong lumabas ng bahay at magsaya. Nakangiting wika ni Lolo. Ngunit siguraduhin mong mag-iingat ka. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Paalala niya pa sa akin. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Mag-iingat po ako. At uuwi rin po ako na maaga. Natutuwang niyakap ko si Lolo na mahigpit. Kaya love na love ko siya dahil spoiled ako sa kanya. Hindi niya ako magawang tiisin kapag nakikita niyang malungkot ako. Tumakbo ako papunta sa aming silid at mabilis naliligo. Isang spaghetti style na kulay beige na dress ang napili kong suot. Hindi umabot sa akin tuhod ang haba ng dress, ngunit hindi rin naman to maikli. Mag-iingat ka, Gianni. Paalala ni Lolo habang palabas na ako ng bahay. Bye, Lolo. Don't worry dahil mag-iingat po ako. Pasigaw ko pang sagot sa kanya. Pagkatapos, agad akong sumakay sa aking kotse. Sa bar na dati kong pinagtatrabahuhan ako pupunta. Bibisitahin ko si Silva dahil matagal na rin kaming hindi nakakapag-usap. Oh, bakit nandito ka, girl? Babalik ka na ba sa trabaho mo? Salubong sa akin ni Silva matapos niya akong yakapin. Napansin ko hindi siya nakasuot ng uniform kaya tingin ko hindi siya naka-duty ngayon. Hindi pa ako babalik. Binibisita lamang kita dahil namimiss na kita. Nakangiting sagot ko sa kanya. Umalis na ako sa trabaho ko, Gianni. Bumalik na ulit ako sa bahay. Sa wakas, hindi na ako pipilitin pa ni Daddy na magpakasal sa lalaki na gugustuhan niya para sa akin. Ayaw raw niyang makita na hindi kami magkaayos. Nakangiting pagbabalita niya sa akin. Di ko mapigilang makaramdam ng inggit sa kanya. May ama pa kasi siya na nang i-spoil sa kanya samantalang ako, wala na. Kahit kailan hindi na ibabalik pa ang daddy ko. Hindi ka na pala nagtatrabaho dito. Pero bakit nandito ka ngayon? Malakas pang boses na tanong ko sa kanya. Dinala ko rito ang aming mga pinsan para magsaya. Halika't ipapakilala kita sa 3 kong mga pinsan na puro mga gwapo. Inila ni Silva ang kamay ko palapit sa 3 lalaki nagiinuman. Cousins, I want you to meet my best friend, Gianni. Gianni, this is Miko, Andre, and Morgan. They are my handsome cousins. Nakangiting pagpapakilala ni Silva sa akin at sa kanyang mga pinsan. Nice to meet you, Gianni. Halika't mag-join ka na sa amin. Yaya sa akin ni Miko. Nanunoksong tinulak ako ni Silva paupo sa couch na kinauupuan ni Miko. Nice to meet you all. Sagot ko kay Miko matapos kong umayos ng upo sa kanyang tabi. Sa umpisa medyo nailang akong kausap sila, ngunit nang tumagal, natuklasan ko mga kalog pala silang lahat. No wonder close sila kay Silva dahil pare-pareho pala sila ng ugali. Di nagtagal naging palagay na rin ang loob ko sa kanila. Next week ng pasukan, Gianni, at ilang months na lang gagraduate na tayo. Tatapak na tayo sa college university. Nakanda na bang punctuation mo sa kolehiyo? Kung wala ka pang naipon, pwede naman kitang pahiramin muna. Kausap sa akin ni Silva habang umiinom ng alak. Don't worry girl, may pang tuition fee ako. At saka nakakalimutan mo na ba? Full ang scholarship ko sa college. Kaya wala akong paproblemahin kundi ang pumasok lamang sa school at i-maintain ng mataas na grades para hindi mawala sa akin ang scholarship ko. Sagot ko kay Silva. Ngunit nagpasalamat din ako sa tulong na kanyang iniaalok. Napakaswerte ko talaga at nagkaroon ako ng kaibigan kagaya niya. Cheers para sa inyong pagtapak sa college life, sigaw ni Miko. Tinaas ang kanyang baso sa ere at tinintay na itaas namin ng mga baso na ginawa naman namin.
Cheers! Sabay-sabay naming sigaw. Akmang iinumin ko ng alak sa baso ko nang bigla na lamang may kamay na umago sa basong hawak ko at pabagsak na nilapag sa mesa. Tama na't lasing ka na, Gianni. Mariin ang boses na wika ni Zion na siyang umago sa baso ko. Hinawakan ni Zion ang aking kamay at akmang hihilahin na ako patayo nang biglang pinigilan ni Miko ang braso ni Zion na nakahawak sa akin. What are you doing, man? Mariin ang boses na tanong ni Miko kay Zion. Biglang naningkit naman ang mga mata ni Zion sa pagkakatingin kay Miko. I am going to bring my wife back to our house. Sagot ni Zion pagkatapos ay padaskol na inalis nito ang kamay ni Miko sa kanyang braso. Let's go, Gianni. Nakikita ko ang pinipigil na galit ni Zion sa kanyang mukha, kaya walang salitang tumayo ako para sumama sa kanya. Nagpapasaklolong tinignan ko si Silva. Tiyak kasi, uulanin ako ng sermon mamaya pagkapasok namin ng sasakyan. Ngunit umiling lamang si Silva habang nakanguwi. Pagkatapos nag-wave ng kanyang kamay bilang pamamaalam sa akin. Tahimik lang nagmamaneho si Zion ng kanyang kotse habang pauwi kami sa bahay. Di ko magawang kausapin siya dahil natatakot akong masigawan niya. Madilim ang kanyang mukha at mahigpit na nakahawak sa manibela ang isa niyang kamay. Obvious na pinipigilan lamang niya ang kanyang galit. At sa unang pagkakataon, nakadama ako ng takot sa kanya. Nakakatakot pala siya kapag ganitong sobrang tahimik niya. Nagpapahiwatig lamang ito na mamaya. Pagdating sa bahay, sasabog ng bulkan, kaya dapat ako mag-isip ng magandang excuse kung bakit ako nakipag-inuman sa tatlong mga lalaki. Good luck, Gianni. Nangiinis na sabi sa akin ng isang munting tinig. Hanggang makarating kami sa bahay, tahimik si Zion at walang kibo. Ngunit ramdam ko ang tinitimpi niyang galit sa akin. Nauna siyang pumasok sa bahay at diretso agad sa aming silid. Di naman agad pumasok sa loob ng silid namin dahil masyado pa akong nateten sa pinapakita niyang ugali. Ngunit di naman maaaring dito na lamang ako manatili sa labas ng silid at nakatayo lamang. Humugot ako na malalim na buntong hininga. Pagkatapos, nagdesisyon akong pumasok sa loob. Kailangan kong harapin ang galit niya. Hindi naman siguro niya ako sasaktan ng pisikal dahil lamang lumabas ako kahit na ipinagbili niya na hindi ako maaaring lumabas. Dahil nga delikado ang sitwasyon ko ngayon. Pagpasok ko sa loob ng silid namin, naabutan ko si Zion na umiinom ng alak habang nakatayo malapit sa kama. Mabagal na naglakad ako papunta sa kama. Ingat na ingat ako na hindi ako makagawa ng ingay ng mga paa na para bang may mahalimaw na magigising kapag lumika ako ng kahit maliit na tunog lang. Kaya na magsalita si Zion, talagang nagulat ako at biglang napaupo sa gilid ng kama habang nakahawak sa tapat ng aking dibdib ang isa kong kamay. Tell me, Gianni, bakit ka lumabas ng bahay nang di nagpapaalam sa akin? Paano kung may masamang nangyari sa'yo? At ako mo talagang makipag-inuman sa mga lalaking yon, ha? Galit na tanong sa akin ni Zion. Nagpaalam naman ako kay Lolo, tsaka pinayagan niya ako. Mahina pa ang boses na sagot ko. Sa kanya, aminado ako na may kasalanan ako, ngunit hindi naman ako prisoner sa bahay na ito para lang hindi ako maaaring lumabas. Masyadong exaggerated lang yata sa pag-iisip na muling may magtatangka sa buhay ko kapag lumabas ako ng bahay niya. Di naman ako ganoon ka-importante para tutukan ng pansin ng kanyang uncle. Sakaling ito nga ang may pakana sa mga naganap na pagtatangka sa buhay naming tatlo ni Lolo at Tita Alona. Hindi mo ba talaga iniisip ang kaligtasan mo, Gianni? Ang mahalaga lamang sa'yo, mag-enjoy ka sa labas at makipag-inuman sa kahit na sinong lalaki? Matagal mo na to bang gawain kaya hindi ka mapakali kung hindi mo magang makipag-inuman sa kanila? Namumula sa galit ang mukha ni Zion, ngunit kung galit siya sa akin, ganon din ako sa kanya. Lalo pa nang marinig ko mga salitang sinabi niya tungkol sa akin. Yes, tama ka, Zion. Matagal ko na itong gawain. Hindi nga ba't sa isang bar ako nagtatrabaho kung kaya't sanay ako makipag-inuman sa kahit na sinong lalaki? Galit na sang-ayon ko sa kanya. Sa halip na i-deny ko yon, mukha namang hindi siya maniniwala sa akin kapag nagsabi ako ng totoo. Kaya mas mabuti ng sang-ayunan ko na lamang ang sinabi niya at baka tumigil pa siya. Pabagsak na nilapag ni Zion ang basong hawak niya at nilabitan ako. Hinawakan niya magkabila akong balikat at niyugyog ng malakas. Sa halip na huminga ng sorry, yan pa ang sasabihin mo?
Talagang nag-enjoy kang kainuman ng mga lalaking yun. Ines na inilis ko ang mga kamay sa aking balikat. Ano ba talaga ang kinagagalit mo, Zion? Ang umalis ako ng bahay o ang pakikipag-inuman ko sa mga lalaking kaibigan ko? Biglang natigilan si Zion. Di agad nakasagot na para bang saglit siyang nag-isip. Mukhang tinimbang pa yata niya kung alin ba sa dalawang sinabi ko ang kinagagalit niya. Siyempre, nagagalit ako dahil umalis ka ng bahay kahit na alam mong delikado pa ngayon ang buhay mo. Ani Zion, mas pinili ang unang rason kaysa pangalawa. Nakadama ako ng pinong kurot sa aking dibdib dahil di naman para siya nagagalit na nakipag-inuman ako sa mga lalaking bagong kaibigan ko. Ang totoo, mas gusto niya yon, ang kanyang piniling sagot. Ngunit nag-iilusyon na naman ako kaya tuloy, huli, sa disappointment ang nararamdaman ko. Okay, I'm sorry dahil umalis ako. Despite sa panganib na iniisip mo, pero tandaan mo na hindi ako preso ng bahay mo, Zion. May sarili akong buhay at hindi kasama sa pinirmahan nating kontrata ang pakialaman ng buhay ng bawat isa. Malamig ang boses na sagot ko sa kanya. Pagkatapos ko magsalita, nahiga ako sa kama, nagtalokbong ng kumot. Dama ko ang mga titig ni Zion na tila tumatagos sa makapal na kumot. Narinig ko rin ilang beses siyang humugot ng malalim pabuntong hininga, ngunit di naman siya muling nagsalita. Di nagtagal narinig ko ang mga yabag ng kanyang sapatos, palabas ng aming silid. Di ko napigilang mapasigok ng mahina. Mas gusto ko pang malaman na kaya niya ako napagsalita ng mga hindi magagandang salita dahil nagalit siya na makita niyang nakikipag-inuman ako kasama ang 3 lalaki. Mas gusto kong sabihin niyang nagagalit siya dahil nagsiselo siya, but it's just my wishful thinking. Kahit kailan, hindi magagawang magselos ni Zion sa kahit na sinong lalaki na kasama ko dahil wala naman siyang nararamdamang espesyal para sa akin. Hindi ko na malayan na katulugan ko na pala ang pag-iisip tungkol sa bagay na yon. Nagising na lang ako na maramdaman ko ang paglungo ng gilid ng kama dahil sa taong umupo rito. At walang ibang taong papasok ng silid namin kundi si Zion lamang, kaya tiyak na siyang umupo sa gilid ng kama. Kahit gising na ako, nagpanggap pa rin akong tulog. Ayoko siyang makita at makausap. Naninikip lang ang dibdib ko kapag naiisip ko na pagkatapos ng kontrata namin, maghihiwalay din kami. Magkakanya-kanya na kami ng sariling buhay at karelasyon. Ang isipin pa lang na may ibang babae siyang pakakasalan, parang dinudurog ng aking puso. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ng gusto ang loob ko sa kanya, sa kabila ng paiba-ibang ugali na ipinapakita niya sa akin. Gianni, wake up. It's dinner time. Bulong ni Zion sa gilid ng aking tenga. Nakiliti ako nung tumama sa likuran ng aking tenga ang kanyang hininga. Kaya hindi ko napigilang umungol at bahagyang kumilos. Ngunit hindi pa rin ako nagmulat ng mga mata at pinanindigan ko ang aking pagtutulog-tulugan. Alam kong gising ka na, Gianni. I'm sorry. Hindi ko napigilan ang aking sarili kanina, kaya nakapagbitaw ako ng mga salitang di maganda sa'yo. But I did not mean all of it. The truth is, susunduin lang naman kita kaya ako nagpunta ng bar. Nag-aalala si Lolo sa'yo kaya't sinabi niya sa akin na umalis ka at pinayagan ka naman niyang lumabas ng bahay. Ngunit nagalit ako na makita kong may kainuman kang lalaki. I don't know why but I felt jealous at that time. Kahit alam kong wala akong karapatang magselos. Sa haba ng mga sinabi ni Zion, tanging ang salitang jealous lamang ang tumimo sa aking utak. Nagselos nga siya dahil sa mga pinsang lalaki ni Silva na kainuman ko sa bar. Pakiramdam ko, biglang tumalon sa tuwa ang aking puso. Hindi ko inaasahan ang biglang pag-amin niya ng kanyang nararamdaman. Tumihaya ako sa pagkakahiga. Dahang-dahang iminulat ko ang aking mga mata. Nakasalubong ko ang mga mata ni Zion na nakatunghay pala sa aking mukha. Parehong walang nais magsalita sa aming dalawa. Tila, kontento na kami na ang mga mata lamang ang nag-uusap. Ngunit nagkakaunawan naman ang aming mga puso. Nang unti-unti, bumaba ang mukha ni Zion patungo sa mukha ko. Kusang ipinikit ko ang aking mga mata at hinintay ang tuluyang pagtatagpo ng aming mga labi. At pakiramdam ko, bigla akong lumutang nang sa wakas nagdaap ang palad at aming mga labi. Banayad lamang ang halik na ipinagkaloob niya sa akin. Tila ba ninanamnam niya ang bawat segundo na magkadikit ang aming mga labi. Kusang umangat ang mga braso ko at pumalibot sa kanyang leeg. Hindi na ako nagpakipot pa. Buong puso kong ginantihan ang kanyang mga halik at tinamnam ang matamis ng kanyang halik to my heart's content.
Mahinang ungol ang kumawala sa aking lalamunan nang halika ni Zion ang pang-ibaba kong labi at pagkatapos bahagyang kinagat-kagat. Ginaya ko ang ginawa niya. Hinalikan ko rin ang pangitaas niyang labi at bahagyang kinagat-kagat. Parang musika sa aking pandinig ang mahinang ungol mula sa kanyang bibig dahil sa ginawa ko. Pakiramdam ko, lalagnatin ako dahil sa sobrang init na nararamdaman ng aking katawan. Malakas naman ang aircon ng silid namin pero bakit parehong mainit ang aming mga katawan? Init na hindi nakakapaso sa halip, nakakabaliw, at napakasarap sa pakiramdam. Hindi ko akalaing makakaramdam ako ng ganito kasidhing pagnanasa sa isang lalaki. Yung pakiramdam na kaya mong ibigay ang lahat sa kanya, madama mo lamang ang masasarap niyang halik. Yung pakiramdam na kaya mong ibigay ang lahat sa kanya, madama mo lang ang masasarap niyang halik at haplos sa iyong katawan. Muli ako napaungol nang pumasok naman sa loob ng kanyang bibig, ang mainit-init na dila at nakikipaglaro sa aking munting dila. Bumaba ang kanyang mga labi patungo sa aking leeg, ngunit saglit lamang dahil muling nabalik sa aking bibig at to'y pinagsawa niya ang kanyang mga labi. Wala akong pakialam kung nagkakapalitan man kami ng laway dahil ito ang laway na hindi nakakadiri. Sa halip ay napakasarap. Ang isang kamay ni Zion humaplo sa aking braso at bumaba sa aking tagiliran. Muli ako napaungol nang pumasok sa loob ng aking damit ang kanyang kamay at humaplo sa impis kong tiyan. Hindi ko alam kung ilang beses na akong napaungol dahil sa matinding pagnanasa na nararamdaman ko ngayon. At ang bawat tunog ng halik ni Zion at ungol ay mas lalo pang nagpapatindi sa pagnanasang nararamdaman ko. Kapag hindi ko na makontrol ang nararamdaman ko, ay baka tuluyan ko nang ipagkaloob ang aking pagkababae sa kanya. Zion? Anas ko sa pangalan niya. Unti-unti na kasing umaakyat, papunta sa aking dibdib ang kamay niya. At kapag nakarating na sa kanyang pake ang kamay niya, natitiyak ko, tuluyan ang mapapatid ang natitira kong pagpipigil na nararamdaman ko. Sagot niya habang hinahalikan ng aking collarbone. Tila wala siyang balak kuminto sa anumang ginagawa niya. Bago pa makarating ang kamay niya sa aking dibdib, pinigilan ko na siya at bahagyang itinulak palayo sa katawan. Nagtatanong naman ang mga matang tinitigan niya ako. Nagugutom na ako. Hindi ba't sinabi mo dinner time na? Nakangiting wika ko sa kanya. Naglaho ang galit na nararamdaman ko kanina dahil sa mga masasakit na mga salita na binitawan niya. Pinawi na ng kanyang matamis na halik at maiinit na haplos ang anumang nararamdaman kong lungkot kanina. Hindi ba maaaring ako na lamang ang dinner mo? Let's eat each other, okay? Tila hibang nasagot ni Zion sa akin. Pagkatapos muling bumaba ang kanyang mukha para halikan ulit ako. Ngunit sa pagkakataong to mabilis akong umiwas at bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Nagugutom na talaga ako. Reklamo ko sa kanya. Napahugot ng malalim mabuntong hininga si Zion. Tila napipilitang tumayo, ngunit di naman galit ang kanyang mukha. Nabitin talaga siya sa masarap sana niyang hapunan, kaya disappointed ang kanyang anyo. Sa susunod, di ka na makakaligtas pa sa akin, Gianni. Sabi niya sa akin habang napapailing. Tama si Zion. Sa sunod, tiyak na hindi na talaga ako makakaligtas pa sa kanya. At sa pagkakataong yon, buong puso ko'y pagkakalob sa kanyang aking puso, kaluluwa at ang aking katawan. Gianni's POV. Aalis na po ako, Lolo. Paalam ko kay Lolo Fidel. Kinuha ko ang bag ko at sinukbit sa aking balikat. Pagkatapos, naglakad ako palabas ng bahay. Mag-iingat ka lagi sa pagmamaneho, Gianni. Pahabol ni Lolo. Opo. Pasigaw na sagot ko pa para marinig niya. 1 week na magmula nang mag-resume ang klase, kaya pumapasok na ulit ako ng school. Mas nakakapag-focus na ako ngayon sa aking pag-aaral dahil wala akong part-time job na inaalala.